agarang pagtugon. May malasakit at pag-aksyon. May dedikasyon. Serbisyo ni Mayor Vicente B. Amante at ng CIO. Ako po si Ginang Victoria Gopez Maloles, kasalukuyang City Civil Registrar ng Pamahalaang Lungsod ng San Pablo. Ako po ay 7 taon na dito sa posisyon. Nagsimula ako bilang casual sa GSO 1999 and up to this time, hanggang sa narito na po ako sa Civil Registry's Office. Ang aming tanggapan ay we are mandated by Republic Act 3753. Ito po ay naglalayo na maitala ang lahat ng mga vital events ng isang tao. Ano din yung mga vital events na affecting a certain individual? Ito po ay birth, marriage, and ultimately death. And then after those basic registrable instrument, meron pa po tayong or registrable documents. In between, meron po tayong court orders. Halimbawa, may nagpa-legitimate, may nagpa-annul ng kasal, may nag-file ng acknowledgement, may nagpa-correct ng ating documents. Halimbawa po ay kagaya ng nung wala pang batas ng RA 9048, ito po yung batas na nagbibigay kapangyarihan sa atin sa Civil Registry Office na magkaroon ng clerical error petition dito sa atin na rin. Kasama rin po ang change of first name. Sa kasalukuyan po, meron po tayong PBRAF. Ito po yung PhilSys Birth Registration Assistance Program, kung saan po yung mga unregistered individuals na residing in San Pablo or born in San Pablo ay pwede po nating itala. Ang nangyari po dito kasi ay makikipag-ugnayan po kayo sa barangay kasi kailangan po natin ng master list from barangay level para po kayo ma-exempt sa gastos kasi may bayad po ang ating birth registration kung hindi kayo kasali sa program. As of this moment po, ang pinaka-active po nating barangay is Barangay Del Remedio, kung saan meron po tayong 250 plus na mga naparehistrong mga bata. Medyo marami pong requirements, pero pwede pong umpisahan sa pamamagitan ng pagpapatala sa barangay. Kasi kung hindi natin po umpisahan yung pagpapatala sa barangay, talagang mananatili pong unregistered ang mga bata. So ang kagandahan dito, photo finish po ang nangyari. Ang bababa po sa taong nagparehistro ay PSA issued na. Wala kayong gastos. Imagine niyo yon. From no record at all to local birth certificate to PSA issued birth certificate under the program PBRAF po yun. Ang birth registration kasi pagka on time, wala yung requirements. All you have to do is file the birth ng bata. Kalimitan po kasi kami ay taga-tanggap lang ng dokumentong yaring na. Halimbawa sa ospital na malaki o kaya sa ating sa SPCGH, they come in bulk. So kami po, re-receive namin yon, i-re-register na numberan. So yung karampatang copy, bibigay sa tao, sa ospital, sa PSA at saka sa amin po record file. Ngayon, once na nag-exceed kayo ng 30 days, doon po tayo magpa-file ng delayed registration. Kasi kailangan po, pagkasilang ng bata, so once na ipanganak, tungkulin po yun ng magulang na perehistro kung sa lying in o sa ospital, sila po ang magpe-prepare. Kami po taga-receive laang. Para rin po sa kaalaman ng lahat, bawal na po ang birth na hilot kasi matagal na po yung in-ordinance ng ating punong lungsod, 2011 pa. Meron na po tayong ordinance niya na
hilot is not allowed. So ang gagawin nyo, magparehistro kayo kung anak sa bahay. Sumangguni kayo sa inyong mga barangay, halimbawa may mga midwife naman tayo o kung sino mga registered midwife or doctors na pipirma sa live birth. So kung delayed na yan, diyan papatakin yung mga requirements. Ano-ano yung mga requirements? So wag nyo na pa-delayed ha. Affidavit of delayed registration, yung birth certificate ng bata, at saka yung kung hindi kasal, meron po tayong AUSF na tinatawag. Ayun po ay affidavit to use surname of father. So pwede pong ipa-apelyido sa ama, pero hindi kasal ang magulang. So basically sa delayed registration, kailangan po talaga ng affidavit of delayed registration kung saan nakalagay doon ang dahilan kung bakit na-delay. So, ayun lang po yung pinaka-basic. Kung death naman, ganun din po. Yung death certificate na i-re-registro, affidavit of delayed registration, doon nakalagay ang reason bakit na-delay. Ganun din po sa kasal. Affidavit of delayed registration of marriage, yung mismong kasal o yung mismong kontrata na i-re-registro, at yung affidavit na executed by the couple. Ano ang dahilan kung bakit after all those years or after yung beyond reglementary period na kailangan siya i-rehistro ay bakit hindi naparehistro. Mai-correct ko lang ma'am ha, ang kasal ay 15 days after the solemnization, 15 days. Unlike the birth and death, 30 days. So may difference po tayo ha. Ang kasal ay 15 days lang, pagkakasal kailangan i-rehistro na agad. Basic services. Pero may isa pa pong isang mahalagang service, yung pong correction of error, correction of clerical error. Dati po kasi sa korte yan, mahal ang court order, mahal po ang court proceedings. So ang ginawa ngayon, sa batas po ng RA 9048, since 2001, binigyan na po ng jurisdiction ang ating local civil registry office na mag-file or mag-process ng correction. Ano po yun? Halimbawa, clerical error, halimbawa, yung I naging E sa first name, o double S, single S, or change of first name naman, ibang kaso po ito. Halimbawa, ang iyong gamit na pangalan ay Grace, only to find out na ikaw pala ay Rose. So, ta-travel ka, hindi ka makakuha ng passport kasi may discrepancy ang document. Ito po ay papatak sa change of first name. Dito rin po yung kinokorek sa atin. Mura lang po ang bayad doon. Dati po sa court yon, mas mahal, depende sa abogado. Sa atin po ay 3,000 laang plus publication na 1,700. So, ang clerical error naman po ay mura din lamang, 1,000 lamang. Samantalang sa korte, mas mahal po yon. So, another po, yung RA 10172, bago lang itong batas na ito, isinama na rin po ang sex ng bata. Halimbawa, male ka sa document mo, only to find out na female pala, hindi ka makakaalis ng bansa kasi kailangan talaga ipakorek mo muna yon. Another thing is yung pong ating date and month of birth. Halimbawa, August 1990, ang iyong laging ginagamit, only to find out na ikaw pala ay January 15, 1990. That can be corrected, provided na yung iyong taon ay hindi nagbago. Halimbawa, yung 1990 mo ay talagang 1990 pa rin sa document. Kasi, you know why? Kasi pag sinama mo ang year, sa court na yon. Kasi for security reasons, may mga reasons kasi na pwede ka magpatanda o pwede ka magpabata. Depende sa iyong purpose. So, hindi po yun na-allowed sa amin. Wala po kaming kapangyarihan na baguhin yon. Pagka po involve ang taon, 40 po. Pero pagka po buwan lang at araw, pwede po yun sa aming i-correct. Ano po, isa pa po yung batas na pinairal din po yun pong 9255. Ito naman po yung ginanap na nung binigyan bisa na nung 2004 na nagkaroon na ng karapatan ng mga bata na gamitin ang apelyido ng kanilang ama. Kasi may mga pagkakataon na talagang no way na ikasal ang kanilang mga magulang. Kawawa si bata. Naroon po yung willingness ng ama na ipaggamit yung kanya apelyido, kaya lang ay hindi po magamit kasi hindi po kasal. Pwede po yun under 9255. Yun po yung affidavit to use the surname of father. Another thing po, yung acknowledgement natin. Halimbawa naman ay wala talagang pagkakataon na kayo ay magkasama ng magulang ng bata, pwede ina-acknowledge mo yung anak mo. Pwede po yun. Gamit mo lang
i-acknowledge mo lang yung bata. Sa mga mana, sa mga, alam niyo, mga iiwanan, pwede po yun. Another thing is legitimation. Ito po magandang legitimation. Halimbawa, nagkaroon kayo ng anak out of marriage. So, nauna si bata. Tapos nagkaroon na kayo ng pagkakataon na maikasal. Ang tawag po doon ay legitimation. Pwede nyo na pong maging lehitimong anak, yung inyong anak. After po ng inyong kasal, dala ang birth certificate ng bata na nakaapelido mo na sa ina kasi hindi pa nga siya kasal nung ilagsang. So, i-apply nyo ngayon ng legitimation, dala ang inyong marriage contract. Dito rin po sa aming tanggapan. So, isa rin pong purpose natin, yung pong araw-araw na request diyan sa counter 1, ayun po yung ating mga birth, death, marriage, certified true copies ng ating mga civil registry documents na re-request. 50 pesos lamang po ang bayad. So, kailangan po kasi lahat may mga claims, kailangan po lahat ng dokumentong lalabas sa ating opisina ay certified true copy. Specific po ang SSS. Talagang kailangan po sa mga claims. At medyo specific din sila na yung a-appear na signatory sa certified true copy ay pangalan ko. Hindi po pangalan ng aking kasamahan o yung appointed OIC. Specific po sila na yung civil registrar ang nakapirma sa death claim certified true copy. So, halimbawa, isa rin po nating serbisyo kung kayo may mga pina-anal na kasal sa korte. Hindi po yung basta na anal, ha? Wala po yung visa unless yung pong in-hearing o binigyang order dito sa ating korte ay paparehistro sa atin sa local civil registry office. Para po iyan mai-endorse sa PSA. Kasi darating po yung araw na kakailangan ninyong inyong marriage contract. Halimbawa, magpapakasal ulit kayo, kailangan po yung may annotation sa tabi. So, yung pong inyong annulment, hindi po yung tumitigil sa annulment sa finality sa korte. Titigil lang po yon sa upon registration sa aming opisina. Yun po din po isa sa aming mga serbisyo. Kailangan po lahat ng annulment case, lahat po ng mga court orders ay maiparehistro sa amin, provided na dito po hiniring o dito po yung mga korte na kung saan ginanap yung hearing. Halimbawa sa atin sa branch 30, branch 29. Pero kung other bayan, hindi po sa atin inirehistro. Yes, ma'am. Kung saan po nagpa-function yung korte na hiniring yung iyong kaso, doon yung po irerehistro sa Civil Registry Office. Para po maging valid yung ating registration, i-endorse po natin sa PSA. Kasi yung pong marriage contract nyo, halimbawa sa PSA, hindi po yun annotated. Kung magkakaroon po ng endorsement, magkakaroon po ng pagbabago o maa-annotate po. So pag in case na dumating kayo at kukuha kayo ng Senomar, yun po yung kasal, prerequisite din po sa kasal, kailangan po sa Senomar magre-reflect na with annulment or with nullity of marriage. Kasi hindi po kayo mapapakasal ulit. Kasi magkakaroon po kayo ng legal impediment. So, yun po ang ating mga, basically yun po ang ating mga services. Meron po tayong official email address which is spclcr2018@gmail.com. Ngayon, for convenience, ma'am, ang ginawa ko kasi, since we are catering into 7 services, birth, death, marriage, correction, acknowledgement, legitimation, and court order. Ang ginawa ko po ay in-individual ko po yung contact person. Para just in case po na may concern, pwede po nilang i-contact yon. Pero generally po sa akin po sila kumokontak kasi ako nga po yung naka-public sa aming directory. So ang ginagawa ko naman, ipino-forward ko sa taong concern. Halimbawa, ang concern niya ay out of town birth registration. Iko-contact ko po yung kay Susan. So, meron po kami ditong final listing of employees and contact numbers. Pero ako po ay open po, kahit 24/7 po, para pong doktor. On call po kami. Saturday, Sunday, talagang wala pong problema kasi lagi pong bukas ang ating telepono. At sa palaging tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante, serbisyong may ngiti, San Pableño ang wagi.